So, ito po yung pinag-uusapan ngayon, okay, ng mga political vloggers. Kasi po, kanina ay pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pong budget for 2024. Yung General Appropriations Act of 2024 ay pinirmahan po kanina sa Malacanang. At nandoon si Senate President Miguel Zubiri, nandoon si House Speaker Martin Romualdez. Pero ang napansin po nung mga ilan, nung mga lalo na yung mga political vloggers na absent, hindi po kasama si Vice President Sara Duterte na usually po ay sumasama pag may mga importante na mga pirmahan na ganyan. Kapag may mga importanteng event sa Malacanang, katulad po nga niyan, pirmahan ng budget. So is this another sign na talaga pong hihiwalay na at magkakanya na o magiging oposisyon na itong si VP Sara laban po dito kay Pangulong Bongbong? So we'll just have to wait and see kung ano po yung mangyayari in the coming months. Papasok na tayo ng 2024, lumalapit na tayo sa midterm elections, umiinit na po yung politika sa bansa po uli. So mukhang doon po papunta talaga. Mukhang talagang hihiwalay na at baka eventually ay bumitaw na sa DepEd itong si VP Sara. Pero ganun pa man, siya po ngayon ay nakaupo pa rin bilang secretary ng DepEd. Yan po ang kanyang role that she took on when she became Vice President. At mabigat po na responsibilidad po yan kasi nga po DepEd, yan ang pinakamalaking budget na ahensya po ng ating pamahalaan, and dyan po nakasalala yung future ng ating mga kabataan. Pero ang dami pong mga problema kasi na lumalabas pagdating po sa pagpapatakbo ng DepEd. Yung ibang problema nangyari bago siya umupo, o yung iba nung habang nakaupo siya. Pero either way, ito po ay kailangan bigyan ng full attention at talagang walang oras tayo para puro pamumulitika, puro makialam sa gulo. Kumbaga makipag-away dito, makialam sa Kongreso, kumbaga dapat nakatutok po doon sa DepEd na problema eh. Lumabas yung 'di ba yung sa unremitted na mga yung hinuhulog ng mga teacher na worth 5 plus billion, di ba? Tapos yung pong mga estudyante natin na paghuhulihan. So, ito po, meron pong balita na plano pong imbestigahan ng Congress yung pong mga problema na kinakaharap po ngayon ng DepEd. The House of Representatives will probe the DepEd after it failed to remit a total of 5.55 billion in premium contributions and loan amortizations deducted from salaries and of teachers. Ito po si Roman Romulo, si Congressman Roman ng Pasig. Okay? Of course, yan, nasusuportahan natin yan, kakampi ni Mayor Vico Soto. He heads the House Basic Education and Culture Panel. Sinabi po niya ito sa publication na Business World na plano itong imbestigahan sa Kongreso. The House Committee will invite to a hearing the representatives from DepEd, PhilHealth, Home Development Mutual Fund, Pag-ibig, to clarify the issues dun sa mga unremitted na amounts. We will target the second work week of January to give time to send invitations. The committee will take action on proposed solution based on the explanations and clarifications to be obtained. Yon, ito yung kasi in its 2022 annual report, the Commission on Audit flagged the Education Department for failing to remit taxes, insurance contributions, and loan payments totaling 5.55 billion pesos. Yung 4.47 billion doon ay sa GSIS na contribution. So naglabas naman, may mga news naman na lumabas na yung DepEd is coordinating with GSIS kung paano may ayos itong gusot na ito. Pero either way, ito po ay kailangan matutukan at ma-resolve po. Kumbaga, not for anything else. Kasi di ba nasisita nga ng mga vloggers sa pagkakamalan pa tong mga vloggers na to na nababayaran daw pero para siraan daw si VP Sara, may mga ganong sinasabi. Pero ang bottom line po dito, she is responsible as head of the education for the country
mas maganda po sana kung ang mga na lumalabas na headlines, lumalabas po na balita ay tungkol sa improvements na nangyayari sa educational system sa bansa. Hindi yung puro problema lang, maririnig mo yung balita, hindi naman connected sa education, di ba? I'm sure po kung maiayos po ng maganda ni VP Sara yung problema po sa edukasyon sa bansa, mas lalaki po yung chance niya in the future kung ano man ang gusto niyang takbuhin. Kung gusto man niya magpresidente, pero hanggat syempre hindi niya napapatunayan, kailangan makita muna ng taong bayan na ito binigay na responsibilidad sa iyo, edukasyon. 'Di ba? Maraming problema dyan. Alam naman po natin yan. Kakulangan sa mga classrooms, problema sa mga benepisyo ng mga guro, di ba? Yung kanilang mga salary, yung mga budget, yung mga kailangang ayusin, at yung mga failing scores ng mga estudyante, pagdating po sa kanilang mga grades, sa science, sa math. So, ang daming problema po ng education sa bansa. So, it would be a good chance for VP Sara to prove kung ano yung kakayanan niya bilang leader. Kasi yan po yung kailangan natin. Kung ano yung mga problema, masolusyonan, di ba? Hindi naman problema ng ahensya mo, hindi naman, pero doon ka mas nagfo-focus, di ba? Mas maganda po mag-focus doon sa talagang problema ng edukasyon, and dahil yan ang she agreed to take on that challenge. And so I hope po matutukan po ito. At yun na nga, iimbestigahan sa Kongreso kung paano isosolve yung problema dyan, at hindi na po maulit yung ganyang problema. So anyway, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Mukhang mas gumugulo po yung sitwasyon. Tingnan po natin kung saan po dadalhin ito sa January pagbalik ng hearing, pagdating po sa mga problema dyan sa DepEd. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.